Good day everyone, my name is Jopet Lilo and this time, let's talk about the overview of the models for facilitation of learning. Aims and goals. Before implementing any program or plan, it is very important to first decide what is the goal to be achieved. There is a difference between aims and goals. Ang aims, dito natin masasabi na malawak na pangmatagalang layunin tulad ng pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa isang bansa. Ngunit ang isang goals naman, sinasabi dito na mas maliit at mas tiyak na hakbang upang makamit ang aim tulad ng pagpapataas ng literacy rate sa loob ng 5 taon. Siyempre, may halimbawa ako dito bilang isang future educators na kung saan magtuturo ng araling panlipunan kung ang aim ay gawing mas aktibo ang mga mag-aaral sa civic engagement ang goals ay maaaring pagsali nila sa mga debate, sa paglahok, sa community project o paggagawa ng research tungkol sa local governance. The number 2 is course and syllabus. The course and syllabus are helpful in the achievement of the goals decided at the beginning of the educational process. Sinasabi dito sa education na kung saan ang course at syllabus ang gabay upang maabot ang mga layunin. Number 3, instructional system and methods educational environment. It is important to create a conducive environment for the achievement of the desired goals. Sinasabi dito sa pangatlo na ang mabisang pagtuturo ay nangangailangan ng tamang kapaligiran at sistema. Ang panghuli ay evaluation. This is the last stage of an instructional system. In this stage, it is seen how far the expected goals have been achieved. Yon, ang panghuling ito, dito na natin malalaman ang yugto ay pagsusuri upang malaman kung epektibo ang programa. The next one is teaching model, meaning characteristic and elements of teaching model. The term model carries a different meaning in our day-to-day life. We look out the model of Taj Mahal and find it an exact replica of the original. Yon, sinasabi dito na ito ay nagpapaliwanag na ang konsepto ng modelo ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Sa isang banda, ang modelo ay maaaring isang eksaktong bagay tulad ng isang maliit na bersyon ng kay Taj Mahal na ginagamit bilang pantulong sa pag-aaral. Thus, different meanings may prove quite helpful in understanding or defining the term models of teaching or teachings models. Yun na nga, sinasabi sa slide na ito na ipinapaliwanag ng bahaging ito ng iba't ibang kahulugan ng modelo ay makakatulong sa mas malalim na pag-unawa sa konsepto ng models of teachings o mga modelo ng pagtuturo. Joyce and Well, 1972, teaching models are just instructional designs. They describe the process of specifying and producing particular environmental situations which cause the students that interact in such a way that specific change occurs in his behavior. Yun nga, sinasabi sa unang study na ni Joyce and Well noong 1972 na ang mga modelo ng pagtuturo ay isang simpleng mga disenyo ng instruction na kung saan na ang ibig sabihin nila nito ay ang mga modelo ay naglalarawan ng proseso
kung paano isinasagawa ang pagtuturo sa pamamagitan ng paglikha ng tiyak na kapaligiran sa pag-aaral. Yun nga. Tapos sinasabi din dito na ang layunin nito ay hikayatin ang mag-aaral na makilahok sa isang paraan na kung saan na magdudulot ng pagbabago sa kanyang pag-uugali o pagkatuto. Joyce and Well 1972 teaching model is a pattern or plan which can be used to shape a curriculum or course to select instructional materials and to guide a teacher's actions. Yun nga, sinasabi din dito kay na Joyce and Well noong 1972 na ang modelo ng pagtuturo ay isang pattern or plan na ibig sabihin nito ay isang balangkas o plano na maaaring gamitin upang bumuo ng isang curriculum o kurso. Nakakatulong din dito sa pagpili ng mga materyales sa pagtuturo, sa paggabay sa mga kilos at desisyon ng guro habang nagtuturo. According to Joyce and Weldon, a model of teaching consists of guidelines for designing educational activities and environments. It specifies ways of teaching and learning that are intended to achieve certain kinds of goals. Yun nga, sinasabi din dito sa study ni Joyce and Well na kung saan ayon sa kanila ang modelo ng pagtuturo ay isang gabay sa pagdidisenyo ng mga aktibidad at kapaligiran sa edukasyon. Na ibig sabihin, ang bawat modelo ay naglalaman ng tiyak na paraan ng pagtuturo at pagkatuto upang makamit ang particular na layunin sa edukasyon. According to Paul D. Egan et al. 1979, models are prescriptive teaching strategies designed to accomplish particular instructional goals. Yun nga, sinasabi sa study ni Paul D. Egan at iba pa na ang kanyang mga kasamahan, ang mga modelo daw ng pagtuturo ay prescriptive teaching strategies o itinakdang estratehiya sa pagtuturo ng mga layuning makamit ang tiyak na instructional goals o yung mga layunin sa pagkatuto. Ibig sabihin, ang bawat modelo ay may tiyak na paraan ng paggamit upang matiyak na ang mga mag-aaral ay makakamit ang itinakdang layunin ng aralin. According to Jangira and others, 1983, a model of teaching is a set of interrelated components arranged in a sequence which provides guidelines to realize specific goals. It helps in designing instructional activities and environmental facilities. Carrying out of these activities and realization of the stipulated objectives. Yun nga, ayon kay Jangira at iba pa na kung saan noong 1983 na ang isang modelo ng pagtuturo ay binubuo ng magkakaugnay na bahagi na inayos sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod upang magsilbing gabay sa pagtamo ng isang particular na layunin. And that's all. Yun lamang po ang aking part at sana kayo ay may natutunan. Maraming salamat po.